Nanatiling malaking hamon sa ating bansa ang paglutas sa kahirapan. Ito ay sa kabila ng mga ulat ng patuloy na pag-usad ng ating pagtatag ng ekonomiya. Ang hinaing ng ating mga kababayan hindi ramdam sa kanilang level ang pag-unlad na ito. Pagkat kahit anong gawing kayod, tila hindi pa rin sapat ang kanilang sinasahod o kinikita. Natural na masisipag at madiskarte ang mga Pilipino. Sa katunayan, ang ating talento ay kinikilala at in demand sa buong mundo. Kaya naman madalas, ang nagiging solusyon ay ang mag-abroad upang doon kumita ng malaki. Ngunit may alternatibong mga paraan upang mapaunlad ang ating mga kabuhayan kahit manatili tayo dito sa Pilipinas. Usapang entrepreneurship o pagnenegosyo, yan ang ating tatalakayin sa What's Brewing, kasama ang isang businessman na si Neil Delgado. Samantala, ipagpapatuloy natin ang usapang kita at kabuhayan sa ating Espresso Self, kung saan gagabayan natin ang mga young professionals kung paano mag-invest at mapalago ang kanilang income. Kasama natin ang mag-asawang Romel at Agatha Galiza, who both work as financial advisors in an investment company. At syempre, pag lahat tayo'y nagsikap at umunlad na pare-pareho, tiyak na mapapangiti tayo. Kaya paghandaan na natin ang perfect smile na yan, stay tuned for our Doc Talks where we will tackle dental health kasama ang dentist na si Christine Chan. Exciting ang lineup ng topics natin ngayong araw. Kaya naman, huwag kayong bibitiw sa isa na namang masayang oras ng kwentuhan. Ako si Rina Abante. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. Widespread poverty remains to be the single most important policy challenge facing the Philippines. Not only poverty is high when compared to other countries, but the rate of poverty reduction has been slow. Ipinagmalaki ng nakarang administrasyon ang malakas at matatag na ekonomiya, ngunit nananatiling isa sa bawat apat na Pilipino o 26% ng ating populasyon ay mahirap. At ang hamon para sa kasalukuyang administrasyon ay iparamdam sa bawat Pilipino, lalo na sa tinatawag nating poorest of the poor, ang sinasabing malakas na paglago ng ating ekonomiya. The Filipino should feel the benefits of the growing Philippine economy. If we are to address the issue of poverty with some degree of success, we have to actively encourage the Filipino to venture into what we can call entrepreneurial activities. Entrepreneurship can provide the solution through income generation, job creation, and social empowerment. Yan ang pag-uusapan natin, kasama ang isang napakagiting na isang kadalakihan, si Mr. Neil Delgado. Welcome, Neil, sa Lighthouse Cafe. Thank you po, Bishop. Oo, at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak para mas maibahagi natin ang tungkol dito sa entrepreneurship sa ating mga mamamayan. Subalit, bago tayo magpatuloy, ay alamin muna natin ang sitwasyon ng entrepreneurship sa ating bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mayroong 941,174 na mga negosyo sa Pilipinas. 99.6% ng mga ito ay micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Karamihan sa mga negosyong ito ay nasa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycle industries, accommodation and food services, at manufacturing. Para sa ating kaalaman, ang isang negosyo ay maituturing na MSME kung ang asset size nito ay hindi lalagpas ng 100 million pesos at ang mga empleyado ay 200 katao pababa. Micro kung ang asset size ay 3 million pesos pababa at hindi hihigit sa 5 ang mga empleyado. Small kung ang negosyo ay nagkakahalaga ng 3 to 15 million pesos at may 10 to 99 employees. At medium kung ang asset size ay 15 to 100 million pesos at may 100 to 200 employees. Napakalaking papel ang ginagampanan ng mga MSME sa ating bansa. 40% na ating ekonomiya ay kontribusyon ng mga negosyong ito. Halos 5 milyong trabaho ay dahil sa mga MSMEs at ito ang bumubuo sa mahigit 60% ng mga trabaho sa lahat ng negosyo sa Pilipinas. If we are to empower the poor, enhance production, and encourage innovation, entrepreneurship is the way to go. And so, patuloy tayo kay Neil. Neil, anong ginagawa mo ngayon? At anong naging background mo sa entrepreneurship? I'm actually right now connected with a water company. Oo. And we're looking for investment here in the Philippines. Yes. But this time sa mga bulk water supply nationwide.
And we are looking for a company that we can invest in para magpalago ng negosyo. At yung involvement mo dyan, nagkaroon ka na ng mga award yata, ng mga parangal, hindi ba? Opo. Dati nasa franchising company po ako ng water, and we had many accolades during that time. At napangalanan kami na best franchisee among of our sa aming mga peers, sa aming mga trade associations. Yes. Opo. Well, una, sa mga datos na mayroon tayo, lalo na nung nakarang administrasyon, ay mataas, no, ang naging rate ng ating growth. At masasabi natin na, well, ito'y maganda sa papel, no, maganda sa masasabing prospect. Subalit, ang complaint ng tao ay hindi naramdaman ito. Opo. Okay. Anong dahilan doon? Ang nangyayari po kasi dyan, kaya hindi naramdaman, karamihan na nakinabang dun sa sinasabing 6% growth or 6.7% growth ay hindi naman talaga dun sa bumaba sa mga micro level or sa mga small businesses. Wala kasi real investment na dinadala talaga dito sa atin. Yung pumapasok kasi sa atin na investment are more on hot money na sinasabi. Kaya ang stock market natin malakas eh. Okay. No, when I talk about real investments, ito po yung talagang nilalagay dapat ng mga investors na halimbawa magsisimula talaga ng negosyo. Yes. At magpapatakbo ng panibagong negosyo o maglalagay ng manufacturing unit dito sa atin. Hindi yung mga foreign direct investment dito, hindi po ganun ang pinaglalagakan. Ang pinaglalagakan po yung mga existing company na meron na tumatakbo at doon nila nilalagay muna pansamantalang pera. At this is more on a speculative. So yung malaki, lalo lumalaki, yung maliit, lalo lumiliit. Opo, yun ang nangyayari doon. Kasi yung placement kasi ng investment hindi nadadala doon sa talagang nakakapagbigay ng trabaho. So we can say therefore na kinakailangan magkaroon ng isang polisiya, no, a policy change para ma-address ito. More than the policy, Pastor, is maraming kailangang i-provide din ng gobyerno eh. If we're talking about investment and business. Naririyan po yan ang, like for example, power sa ating kuryente. Napakamahal po ng kuryente natin. Yun ang mga ilang challenges. Pero what you're saying is this, hindi natin masasabing friendly o wine-welcome ng ating sistema yung pagpapalago ng mga maliliit. Parang ganun. Kulang po ang policy doon pagdating sa... May mga na-develop na in the past, pero kulang pa rin. Kailangan ng suporta talaga ng gobyerno para mapalawig yung ano na... Pag-usapan muna natin ang kakayanan ng Pilipino. Opo. Ako bilib ako sa Pinoy eh. Napaka-innovative natin, marami tayong kaparaanan, di ba? Yung bang hindi mo talaga mailubog ng husto, no? Tataas at tataas. Sa kanyang pagsisikap, ang ating resilience ay napakaganda. Palagay ko yun maganda simula. Ano palagay mo? Halimbawa ko lang po siya sa nangyari sa Japan nung halimbawa ng World War II. Ang nangyari kasi nung sila pagkatapos ng World War II, naging flatten sila. Yes. And according to Akio Morita, yung founder ng Sony, the war is yun ang naging equalizer ng lahat eh. So at that time, naging resilient sila. That means everyone is into creating something kasi wala silang pagkukuhanan noon eh. So they're creating. Now, ang difference lang dito sa atin, hindi tayo nasanay ng ganun. But more on kasi ang ano natin, more on sa services side eh. Yes. So ang focus ng mga tao is, halimbawa, pagka nakatapos ka, magtrabaho ka. No, wala talagang encouragement talaga na they should go into entrepreneurship. So ito yung nasa parang kultura, yung mindset Po talaga ang nakikita kong ano diyan kasi in my experience din po no, I came from a business family ano po. Although nung ako'y nagsimula, bata pa kami noon, binigyan kami ng negosyo ng parents ko noon, nasa Baguio kami at kami nagpatakbo doon. Pero no, ang laging sinasabi ng father ko, he doesn't want us to be in that business. Parang sinasabi niya, ayaw niya kami i-encourage doon. Gusto niya makatapos kami at pag kami nakatapos kami, magpurso kami doon sa career na tinapos namin. So that is actually true sa maraming mga pamilya ngayon. Doon pa lang sa pamilya, wala silang focus talaga na sabihin doon sa encouragement doon sa mga bata na talagang so we need to develop this outlook. Opo. Oo, yung pwede kang maging risk taker, 'di ba?
yung pwede kang mamuhunan, no? Yun nga lang, yung equipping, kinakailangan siguro maibaba pa natin. Opo. Pero ibig sabihin, ang punto ko dito ito, meron tayong paghuhugutan. Di ba? So, ang kinakailangan na lang ay yung bang pag-i-equip, yung pag-i-encourage, ay maihatid natin. Kasi meron na ang paghuhugutan. So, it's both bottom up and top down para we can meet Tama po halfway. yan. Mhm. Okay. May skill ang tao, kaya lang kasi hindi nila alam kung saan nila lalagay yung skill eh. Oo. Now, ako nga may binabanggit nga na like my daughter kasi nag-aaral po siya ng architecture. Binanggit ko sa kanya, alam mo, anak, pagka ikaw nakatapos ng architecture, hindi ka dapat mag-focus sa profession lang kasi profession Correct. being architecture. Yes. You should treat your profession as a business. Yes. So, kailangan dapat, ang iniisip mo is go into the business. Hindi yung magtatrabaho ka after nun. Pero, nandiyan kasi yung ano eh, yung... Ako, alam mo, bilang isang lingkod ng Panginoon, nagtuturo ako na maraming prinsipyo mula sa banal na kasulatan na we should appreciate. Because God gives us many resources. No? Maraming equipping. We only have to enhance it, no? Yung mga areas na yan, and develop them. Okay, training, kinakailangan. But then, ang setting natin, okay, dapat makatulong, dapat maibaba natin. Okay? How friendly ang sistema natin dito, like binibigyan ng gobyerno, but how friendly ang sistema sa mga willing mag-risk, willing magsimula? Yun ang nakakalungkot na bagay po dito sa atin kasi hindi masyadong na-define yung ano, yung halimbawa if you want to go into the business, marami kasing sector na maaari kang pasukan eh. Yes. Unfortunately, hindi naka-define lahat yun. At merong ibang sector ng business, halimbawa gusto mong pasukin, wala talagang batas pa nagpapatakbo doon. Okay. So pagka nangyari yun, pumasok ka sa ganung negosyo, you will be treated as para kang underground economy kasi hindi ka mabigyan ng permit eh. Oo. Now, another ano dyan is yung mga proseso ng pag-apply ng Ay, nako, sinabi mo, Neil. Ako, sa Lighthouse lang, marami tayong gusto magnegosyo, pero lumalapit sila sa akin at sasabihin, Pastor, panalangin mo naman kami kasi parang hindi kami makapagsimula. Ay, wala kaming, para bang ito na nga, andun yung willingness, pero ang pipigil pa, yung sistema natin. Yung sistema kasi, Pastor, hindi siya na streamline in such a way na maging friendly siya mismo doon sa papasok. Yung parang dapat ang gobyerno may isang tinatawag na one-stop shop. Pagpasok mo doon at mag-ano ka ng negosyo mo, gusto mo mag-ano ng ano. Tsaka isa pa, kung tama ang obserbasyon ko, masyadong nakafocus din kung merong mang potensyal, kung merong mang oportunidad, masyado nakafocus lahat sa Metro Manila. Tama po yan. Hindi natin ini-strengthen yung mga nasa ibang lugar, ang mga probinsya. So, ang nahihirapan tayo ngayon, lahat nagsasa Maynila. Tama po. And mas maganda sana kung meron tayong infrastruktura, pero sabihin mo na. Kasi yung ano din po doon ang focus din ng gobyerno, karamihan ng mga, mag-apply ka ng permit, SEC mo na, yung registration, nandito rin sa Maynila mo pupuntahan yun eh. So, kung dapat may pangangailangan dyan na dapat nilalabas din nila yun para marating din doon sa mga sa labas ng Metro Manila, sa mga probinsya. Kasi nandoon din ang paglago eh. But you believe this is the way to go? Dapat po ganun. Dapat i-decentralize din yung ng gobyerno doon. Pamamaraan nila. Okay. So, given halimbawa na meron tayong ganyang mga opportunities, maganda ang sistema, how does one start? Ang kailangan po dyan sa isang entrepreneur, dapat meron siyang creativity muna eh. Okay. Dapat niya yung creativity. Now, the creativity, yung creative that should be transformed into productivity. Okay. Now, when you have a productivity, dapat ma-transform yun to profitability. Kasi maraming may mga nakilala ko, for example, mga inventor na kung ano-ano. So, may na-create sila. Pero yung kanilang produkto, hindi naman siya marketable. So, they cannot convert it to profitability. I see. So, maraming klaseng ganun. You talk about everything na nakikreate. Hindi naman siya pwedeng ma-market eh. So, kailangan ng gobyerno pumasok doon in terms of what? Research and development. Kasi ganyan po yung nangyari sa sa Japan tsaka sa China eh. On China, for example, magandang example. Kasi nangongopya sila eh. So, ang gobyerno, para... yung galing nilang mangopya ay
ginawa nilang profitable na bagay. Opo, at ang maganda dito, ang gobyerno may suporta sa kanila. Yes. Na pag ikaw ay nagkaroon ng ganong klaseng negosyo, makikita mo kaagad na ang gobyerno sumusuporta doon. One time nga po, meron akong pinuntahan sa China, napansin ko, kasi meron kaming inaangkat na mga hot and cold dispenser. Doon nakita ko, yung mismong factory na yun, yung mga supplier ng kanya ng mga parts, ay doon sa mga backyard industry lang. Now, when that factory expanded, lumago din yung mga supplier din niya. Because the government pour in investment. Kasi minsan ang comment, yung mismo nasa gobyerno, ay nai-insecure sila sa ginagawa ng mga wala sa gobyerno, no? At nagiging kakompetensya mo pa ngayon yung nasa gobyerno. Pwede po mangyari yun. Oo. Anong masasabi mo sa crab mentality? Yun ang malaking factor sa ating mga Pilipino na daming nangyayari. Yun ang nakakapaghila talaga sa lahat. Kasi may mga, for example, akong nakausap ng mga inventor din, kaya minsan ayaw na nilang ipapatent yung kanilang iniimbento kasi ibinibigay ng mga taga-patent yung yung sinulat nila doon. So, doon pa lang, nagkakaroon na ng hilahan kasi ibibigay nila doon sa mga may mas puhunan. So, nakawawa naman yung talagang mismo nag-invento. Ibig sabihin, kinakailangan ayusin din natin na hindi lang tayo friendly, hindi friendly ang setting, ang proseso, kundi encouraging pa. Dapat hindi yung agawan. Tsaka yung meron dapat level playing field. Yun ang maganda, level playing field. Oo. Opportunities pare-pareho sa lahat. Oo. And then, nabibigyan din kung anong mga focus para sa ganito, para sa ganyan. At, well, sana tayo na lang talaga ang gumagawa ng polisiya, no? Pero hindi naman tayong dalawa lang ang pinag-uusapan natin dito. What can we suggest and what can we think of para gawing mas maganda ang prospekto na ito? Well, paano ka nagsimula? Marami pong sa akin po ang challenge kasi dyan, as an entrepreneur, dapat alam mo lahat ng bagay na sinimulan mo When I was starting naalala ko isang staff namin noon na nag-apply sa akin. Nakita niya ako ang IT, ako ang customer service, ako sa technical, ako sa accounting, ako lahat. So nakita niya ako lahat ng gumagawa doon. Kasi habang nag-install ako ng network ng namin, ng mga computer namin sa office, nakita niya sumasagot ako ng mga tawag ng mga customers sa akin. So kailangan dapat alam mo lahat yung mga yun So kailangan din may passion ka rin sa ginagawa mo. Yes. Napaka-importante yun dahil kung hindi, susukuan mo yung bagay kasi mahirap At hindi ko masaya doon sa ginagawa mo, hindi ka magpapatuloy sa ginagawa mo. Okay, napakaganda. But so, how do you then get dun sa mga dapat mong mga kliyente? No? How do you establish the market for your own thing? For example. Importante po dyan yung tinatawag natin na branding. You might have a good product, but if you don't have a good branding, and that's it's hard to sell. So, branding takes place pag nandiyan na yung produkto. So, the product, kailangan muna nila makita, and then you develop the branding. Kasi lahat naman ng bagay na nakikreate, nakikilala sila sa brand Without the brand, ang hirap mong ibenta yung produkto. And when you have the brand, people will recall it matatandaan nila yung brand mo. And that actually sells. And you have to invest with the brand. Oo. Tama bang isipin ng isang nagsisimulang negosyo na ang pag-asa lang niya ay abroad, o how does one enlarge his area? Opo. Ang problema kasi yung opportunity kasi lagi nakikita ng maraming tao sa ating mga Filipino ay nasa abroad. Kasi yung opportunity dito sa atin in many ways ang hirap kasing i-attain. Siguro may attitude din kasing tayong mga Pilipino na na we would like to go into a opportunity na mas madali para sa atin Kasi ang pagdinegosyo napakahirap kasi it take some time for you to be able to grow and be successful in the business. Unlike, for example, kung ikaw ay isang empleyado lang,
mag-apply ka, inhinyero ka, pumunta ka sa isang manufacturing unit, madali ka ma-promote kung meron kang kasi set up na yung business doon eh. Unlike if you will be the one to starting it, mahirap yun. Mas mahirap. Well, ang punto kong sinasabi, kasi meron tayong mindset na kapag ang produkto ay galing sa abroad, mas maganda. No? So tuloy, hindi natin nabibigyan ng proteksyon yung mga nagsisimula na maliliit sa atin. At pati na tuloy yung mga naririto nagsisimula, ay hindi rin nila tinitinan yung market dito, tinitinan nila yung market sa abroad. So, hindi tayo nagde-develop per se ng equipping, ng expertise sa atin dito. Na kinakailangan naman talaga ay this is the one we should really build. Ang kailangan po kasi sa atin is mayroong dapat na establish na mga manufacturing units na talagang nandito sa atin so that people can get engaged into that. At yung mga produkto na nakikreate dito, mabenta natin dito locally. Kung mapapansin niyo yung pati mga shampoo natin, mga sabon tsaka mga they're all made in other countries. Yeah. Hindi kasi it's cheaper actually to produce those products from abroad compared to producing the product here. Ako may idea ako. For example, sa ating bansa, marami tayong challenges. Hindi tayo nawawalan ng bagyo, hindi tayo nawawalan ng lahat ng kalamidad. Naririto. Nag-aantay tayo kung ano pa mangyayari. Disaster prone sa ibang bansa naman, ang palaging mga changes na kanilang hinaharap yung summer, winter, mga ganyan. So pinaghahandaan nila yung mga produkto na ina-apply doon. We can turn these things, kung halimbawa man kalamidad, bagyo and everything, we can turn these things into opportunities for us. Na tayo lang ang makakaunawa. For example, ako tuwan-tuwa ako sa nakikita ko halimbawa, ini-expect mawawala ng kuryente. Tapos meron mga solar na mga kung ano-ano na pwede kang we can begin with that. How does one develop his sense of patriotism? Yung pagtugon sa maraming challenges sa ating bansa into his being profitable. Una po diyan, magkaroon dapat tayo ng tinatawag na patriotism Yes. Kasi national patrimony, parang hindi na yata ngayon na-inculcate sa mga bata yan Una-una, kung talagang gano'n, kailangan bumili tayo ng produktong atin. Yes. Doon, ma-realize natin na talagang dapat. Lalo ngayon na darating ang ASEAN integration. I mean, nandito na, nagsimula na po tayo. Although, ang mangyayari niyan na maraming produktong pupunta rito sa atin na manggagaling sa mga ASEAN member countries. So, karamihan sa ating mga industriya, hindi tayo ready sa pagpasok na ito. Pero, on the other hand, it's an opportunity for us to broaden our market. Kung ikaw ay isang negosyante at you have a product here, you can actually broaden your market by going outside. And if you don't have products here na ibebenta mo, you can go from other countries and look for the opportunity there and bring the product here in the Philippines. Or, if not the product, the manufacturing here in the Philippines. So, that's actually a two-way process. Pwede ka mag-benefit And as an entrepreneur, you always look on these opportunities Although marami lang talaga mga industries, ang pinaka masasaktan sa atin yung agriculture dyan kasi mas mura talagang i-produce sa ibang bansa Mas mataas ang yield nila kaysa sa yield sa atin. Hindi tayo handa sa sektor na yan. Pero you really believe that the way to go is entrepreneurship? Tama po. Kasi kailangan dapat ang bawat isa ay negosyante. Even for that matter, sinasabi ko nga, ang dapat na nagpapatakbo ng bansa natin, dapat isa negosyante. Okay. Because there's wisdom behind that. Kasi kailangan dapat meron kang skill how to manage people and skill to negotiate and market. Yes. So these are the things that an entrepreneur should have. Disciplines para sa isang gustong pumasok sa ganyan. Anong discipline dapat mayroon siya? For example, yung bang hindi ka pwedeng mag-spend more than what you earn. Tell us some things, mga disciplines na kinakailangan. Yes, tama po yan. Kasi hindi lang po yun. Karamihan na nagiging problema din sa mga entrepreneur is pagka kumita sila, nagkakaroon na sila ng tinatawag nating comfort level nila. So they stop there. So hindi na sila yung pera nila na kinikita nila, hindi na ibinabalik sa negosyo. So hindi na nag-expand yung negosyo. Yung kita nila parang bulalakaw. Parang sabi nga ng tatay ko nung araw, hayun, biglang kislap at bigla ring nawala.
Tsaka isa pa dyan, yung mga challenges sa mga entrepreneur, hindi na rin lumalago yung business nila. So hindi na nila nag-iisip. Nung naging successful na sila, yun ang comfort level na nila. Ayaw na nilang lumago. Ayaw na nila nang dagdag ng sakit ng ulo. So, nag-stay na lang sila. And then to bring this down to the next generation, yun ang isa pa. That's the challenge. Ano po. Marami nga nagsasabi, katulad maraming mga business tycoon tayo dito. They started out, they build the business. The second generation establishes the business and expand it. But the third generation spends it. Well, hindi. But it's good talking about this thing. Sapagkat gusto natin na sa pamamagitan ng ating programa, mabuksan ng maraming kaisipan. No, na pwede naman palang mangyari. No? And we have some potentials here because basically our country is rich. We have God-given riches. So, Neil, nasa iyo ang pagkakataon. If you will be asked, ano ang isang mensahe mo para sa ating mga kababayan? Well, ang kailangan lang po natin is maging, unang-una, nabanggit po natin, maging self-reliant tayo. And we should accept the fact na marami tayong pagkukuhanan ng resources dito sa atin. And if you want to go into entrepreneurship, kailangan mo lang talaga yung nabanggit ko kanina, maging creative kayo. And creativity needs to be translated to be productive. Dapat magkaroon siya ng productivity. And of course, that para lumago yan, kailangan mo ng profitability. And that's actually the cycle At you don't stop there. Kailangan dapat magpatuloy yun. Okay, maraming salamat, Neil. Entrepreneurship is the way to go. And samahan naman natin si Rona at si Gabby as they guide young professionals in making the right decision with their hard-earned money. Stay tuned for our Espresso Cell. Mga usaping in, mga paksang trending, mga talakayang may kabuluhan, lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Cell! Gabby, would you rather buy a pair of Nike Flyknit trainers or a book for Zeph? Siyempre yung book na lang, Rona. It's gonna be a good investment in the long run. Even for myself, I'd rather choose books than shoes. Go, Rona, makeup or good cup of coffee? Wow, yun talaga yung choices. Pero sige, sulitin ko na yung makeup. Kasi syempre, I always have to keep my face fresh and blooming. Tsaka for the record, Gabby, okay na ako sa 3-in-1. Ang importante, may magandang usapan. That's wise of you to say, Rona. Long-term deals, choosing what's sulit and good investments in the long run. Yan ang mga pag-uusapan natin for today's episode. Interesting nga yan, Gabby. Alam mo, leveling up our discussion. Since kanina we are talking about basic things like shoes, books, and makeup, ngayon naman, let's talk about financial investments. Gabby, how do you invest your hard-earned money? Nako, baka ma-profile ako, Rona. Siyempre, meron tayong savings, meron tayong a few investments, mutual funds, some properties, you know. To top it all, siyempre, kailangan din may life insurance para sa aking pamilya. Ikaw, Rona, meron ka bang life insurance? Actually, meron din akong life insurance, same with my husband. And recently, we got into mutual funds and stocks as well. And meron din kaming businesses. Pero alam mo, Gabby, there is only less than 1% of households in Metro Manila who own stocks, bonds, mutual funds, or government securities. I'm not surprised, Rona, sa sinabi mo, considering the financial literacy ng ating mga kababayan and also the situation ng mga buhay nila. Totoo yan, Gabby. Financial literacy, kumbaga. And even more, doon sa mga nag-uumpisa pa lamang magtrabaho katulad ng mga millennials, sila kasi ang may malaking disposable income na madali naman talagang ma-dispose. Tamang-tama, Rona, we have with us a young couple na millennials din but are very financially literate. In fact, they are in the industry of financial investments and both are financial advisors. Husband and wife tandem to, Rona. Let's welcome at Lighthouse Cafe, Mr. Romel and Miss Agatha Galiza. Welcome to Lighthouse Cafe. Hi, good day. I'm sure si Miss Agatha ay very familiar sa ating audience. It's because dati po siyang multi-awarded child actress. Hashtag Sineskwela, hashtag Trudy's Liit. Ayan. Wow. So first question ko kay Miss Agatha, no, how did you become a financial advisor from someone who came from the showbiz industry? Yung muna tungkol sa showbiz, well, I decided to eventually stop temporarily.
to pursue my studies. So, to have college. So, yun namang, how did I become a financial advisor? It started as a dream because as a young girl, I have seen my mother, how she grew up in the insurance industry. She's now 30 years in the insurance industry. So, nakita ko kung paano, as a branch manager, she would take me to client visits or client calls and in her office. And then, I have seen how she would receive awards from year to year. And also, most importantly, nakita ko how she serviced and took care of her clients na hanggang ngayon, in fact, mga clients niya pa rin. Oh, wow. So, mukhang multi-awarded din yung mami. May pinagbanahan. Oo, talagang malaking influence ng Malaking mom influence. niya. But speaking of financial advisors, Romel, ano ba talaga yung work ng pagiging financial advisor? Ano yung mga ina-advise niyo? Being a financial advisor, we work with our clients to help them understand their short-term and long-term plans. What are their lifestyle, their level of risk of tolerance, so that we can provide them a tailored advice and recommend products or financial plans in order to achieve their financial plans. Kumbaga, ang tawag namin dyan is we help them dissect the situation, analyze, and then prescribe the right financial plan in order to achieve their financial goals. Kanina sa intro natin and even dun sa research, sinabi doon na maliit lang na percentage ng households ang talagang may investments. Bakit kaya ganun ng mga Pilipino? Well, in a more practical sense, tignan muna natin yung lifestyle ng isang typical Pilipino. Let's say for January, sa nakaraang Christmas, may mga utang, so nagbabayad pa lang siya. February, darating ang Valentine's, so syempre, kakain sa labas, tapos magde-date, may regalo pa. Then March, darating din naman yung graduation, so may mga gifts, regalo. April, darating yung vacation, travel dito, travel doon, beach, and then darating yung May, enrollment na naman, June, July, then August, pagdating ng September, iba-ibang klase ng expenses. Puro utang. Gastos at saka utang, yes. And yung sinasabi nga natin na umiikot lamang siya, and at the end of the year, na wala na siyang na-invest, wala na siyang naipon, at higit sa lahat, meron pa siyang binabayarang utang. So parang vicious cycle lang pala ito, Rona, na every year ito yung nangyayari. Start pala ng taon, baon ko na sa utang. Hanggang pagkatapos ng taon, baon ka pa rin. Saka kadalasan, isip ng mga tao, pag investment, dapat malaki agad. I have to start with a big capital. So palagi nilang sineset aside. When in fact, I always tell my clients, when you think of investment, you just have to start. START stands for sacrifice today, accept rewards tomorrow. Uy, magandang Literally, sacrifice today, accept rewards tomorrow. Accept rewards tomorrow. Kasi when you invest, you are actually setting up another source of income for yourself. Because there are two kinds of income, which other people or some people don't realize. The first one is passive income, and the other one is active income. Yung active income, ito yung we get it through our salary. So we work for money. We have to be in the office every day, 8 hours or so in the office. So yun namang isa, passive income. It's you get it through investments like stocks, bonds, mutual funds, as you have mentioned, insurance, even sa bank. Although hindi ganun kabilis kapag maliit lang yung amount of money that we put in the bank. So pag passive income, ang maganda doon, even if you retire, your money still earning or working for you, even if you're in the beach or you're asleep, kumikita siya, tumutubo. Ayan, I'm sure maraming interesado, Paano ba kami makakapag-invest? Ano ba yung mga options namin? paano mag-start? Yan. Kailangan pa namin puntahan ng isang Romel at isang Agatha. Ano bang contact details nyo? Yeah. Actually, we invest because we wanted to fight inflation. Ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. And at the same time, yung mga bata na nagsisimula pa lang magtrabaho ay hindi nila nare-realize na sooner or later, 5 years or 10 years or 15 years from now, ay kailangan din silang magbayad ng tuition fee ng kanilang mga anak. And lalo na sa retirement natin, hindi natin alam or hindi natin na-recognize na yung parang kanta na tatanda. Ayun, talaga. Din ako, yun. Ito yung actually mga motivations for investing. Yes. Kunyari kami ni Gabby, motivated na kami to invest. How do we begin? First, I would think, you would have to know your purpose or your financial goal. Dapat malinaw sa atin at defined yon yung direction that we want to take. On my end, I specialize on 5 key areas. So that includes protection, education, retirement, wealth planning, critical illness, and disability.
So, for example, ako, when I get old, and even before I retire, I would want a peaceful mind or disposition na hindi ako magiging kawawa or left on somebody else's expense or mercy. Kasi right now, based on statistics, out of 100 retirees, 45 of them are dependent on their family or loved ones for their daily expenses. Yes. And 22% of them nagtatrabaho pa. 2% of them only out of the 100 or 2 out of 100 only are financially independent. So what I would do is prepare for my retirement through the help of financial advice. Ano namang tips ang pwede nyo ibigay sa mga millennials or those who are just starting with their careers? Saan ba nila dapat i-invest ang kanilang mga pera? We have different kinds of financial instruments, no? If you wanted to earn as fast as it could be, then you can invest in stock market. And if you wanted to have properties like house, go into real property. And if you wanted to earn and have somebody like fund managers to do the work for you, then you can invest in mutual funds. At sa ngayon, may mga insurance companies na nag-offer ngayon ng VUL products. Ito yung life insurance na may kasama ng investment. So, simply, VUL is equal to life insurance plus mutual fund. Ang nakakalungkot lang dito, no, karamihan sa ating mga millennials o yung mga bata na may pera, gusto agad nila mag-invest or magkaroon ng sariling business. But according to ating statistics, 8 out of 10 na nag-business or nag-create ng kanilang business ay nag-fail in the first 18 months. Maganda yan. Punong-puno tayo ng statistics dito, Rona. So, backed up by data talaga. Going back to the types of investments and going back to that starting now, so yung mga viewers natin, would they approach yung mga banks? Ano mga institutions yung pwede nilang i-approach para makapag-start sila sa investments? Or pwede ba siyang online? Ano yung mga venues? Yes, Gabby. Actually, they can actually choose in going to online investings and to banks and even to us financial advisors. And we can actually provide them free financial services in order to align kung ano yung gusto nila at kung ano yung amount na i-invest nila para ma-meet natin kung ano yung target nila for the investment. No? Like for example, sa isang bagong nagtatrabaho, pwede siya mag-ipon or mag-set aside ng 2,000 pesos every month, no? 2,000. So, ang napaka-importante dito yung time element dito, no? Kasi yung 2,000, say for example, mag-i-invest siya in 10 years time, in 1 year time, meron siyang 24,000. So, in 10 years time, 240,000 ang kanyang i-invest. Pero, pag nag-invest ka ng 4,000 at age 40, mas mababa ang kikitain mo compared dun sa nag-invest lang ng 2,000 every month at age 22. Kasi, sorry, Romel, going back to sa example mo na, kasi nag-mention ka na ng figures, no? Yes. Example, empleyado ako, I'm just 22 years old, by the way. Kumikita ako ng 20,000. Yes. Yung 2,000 ba yung itatabi ko? What percent exactly yung pwede kong i-invest? Well, 20% would be enough. Pero huwag naman sana. 20%? Huwag naman sana, yes. Huwag naman sana na tipong nag-set aside ka ng 20% pero magugutom ka naman. Yes. You have to gauge also, no? Yes. Yung expenses But if you can set aside 2,000 every month, then that would be a very, very good investment. Because at the age of 60, you can actually have at least 6 million at 10% compounded annually para sa 2% every month for 10 years. So for a person earning 25,000, yung 2,000, it's just a small portion actually. And after a period of time, napakalaki na nung return nun. And ang ganda rin yung sinabi nila na yung time is of the essence talaga. If you start young, mas maganda yun. Yung sinasabi natin na time is your best ally and procrastination is your worst enemy. Ang dami namang quotable couple natin ngayon. Rona, going back din sa binensyon mo kanina na 2,000, 20,000, di ba? Can you briefly explain sa viewers natin exactly bakit siya lumalago? Ano nangyayari doon sa pera? Kasi di ba nilagay mo lang naman siya. Yes. That is the power of compounded interest. Which according to Albert Einstein is the 8th wonder of the world. Talagang ang daming mga natututunan. Because pwede natin i-underestimate, but with the element of time,
hindi natin na-realize how much difference it can make on money kept on somewhere else, the bank, or used sa mga lesser important things rather than on investing it on something that can yield good results for us in the future. Ayan, sayang, ang dami pa natin gustong itanong, kaya nang wala na tayong oras. Mukhang natin mag-round 2, Rona. Oo, pwede. O kaya, mag-seek talaga tayo ng help sa kanila. But thank you very much, Romel and Agatha. Yes. Very informative. Ang dami ko natutunan personally. Ay, ako din. And I'm reminded of my own life verse, which is Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Of course, hindi lang tayo dapat mag-invest sa finances, but as the Bible says, we should invest on things eternal. And for more on this topic nga, let's listen to Bishop Ruben Abante as he imparts some related biblical guidelines in Hebrews. Welcome to our Hebrews. Ang segment na ito ay naglalayon na bigyan po tayo ng mga katuruan, mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos upang tayo na mga mananampalataya lalo na ay maging kapaki-pakinabang. Sa episode na ito ng Lighthouse Cafe, pinag-usapan natin, katulad halimbawa kanina doon sa ating What's Brewing, ay pinag-usapan natin ang tungkol sa entrepreneurship o ang maging kapaki-pakinabang. One basic principle ng pananampalatayang Kristiyano ay ito po, no? Na lahat ng mga may pagkakilala sa ating Panginoon ay dapat na maging kapaki-pakinabang sa kanyang harapan. Lubos na ang ating Diyos ay napakabuti sa atin. Okay? At sa lahat ng mga mananampalataya, alam natin na ang pag-ibig, ang biyaya, ang kahabagan ng Panginoon ay maraming ibinigay sa atin that we cannot actually masusuklian ng Diyos. The only thing we can do is be profitable before God, that our lives may bring Him glory. Kung kaya nga ang sinasabi ng banal na kasulatan, whatsoever thing we do for the glory of God. Yan po ang sukat ng pagiging kapaki-pakinabang ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano. Maging gayon din naman sa ating mga individual, whether we be individuals or mga families. Ano po? God gives so much to us. He's been a good God and He is really good. Binigyan niya tayo ng mga yaman. Ano po? Mga resources. Talino, lakas, no? Mga temporal na yaman. Ano po? Lahat ng katangian binibigay sa atin so that we may be profitable sa ating mga sarili at para naman sa ating mga mahal sa buhay o kaya naman sa ating kapwa, maging kapaki-pakinabang din naman tayo, maging sa ating bansa. You see, this is a basic principle also, na ang lahat ng binibigay sa atin ng Diyos ay magamit po natin sa ating kapakinabangan. Ganyan ang isang mananampalataya. Kung kaya nga po, kapag ang isang taong Kristiyano ay sabi siya'y Kristiyano, ngunit siya'y tamad at hindi marunong magtrabaho, hindi po consistent yun sa pananampalataya. Ano po? Ngayon, marami tayong maging ehemplo sa salita ng Diyos na dapat nating maging mga pamantayan. Halimbawa, si Peter at sila Andrew, yung kanilang mga partners, no, ay mga mangingisda. They were businessmen. Luke, ano po, yung manunulat ng the book of Acts at saka ng Gospel of Luke, he was a physician. Si Barnabas, for example, yung naging partner ni Apostle Paul. He was a realtor. Siya yung nagmamayari ng mga lupain. Philemon had a lodge. Ano po? Si Paul, si Aquila, at yung wife niyang si Priscilla, they were all tent makers. Ibig sabihin po, hindi bago sa salita ng Diyos yung magkaroon ka ng kapaki-pakinabang na kabuhayan. Ano po? The only thing is this, we must know the principles kung paano ginagamit ang mga yaman na ito. Ano po? Now, the Lord Jesus Christ tells us a parable doon po sa Matthew 25. Na lahat po tayo, sabi niya ganyan, meron daw isang master na umalis, subalit bago siya umalis ay nagbigay siya ng kanyang mga talents sa mga kanyang mga alipin. Ano po? At nag-iwan siya ng isa o dalawa o lima. At yung kanyang mga alipin ay pinalago ito. Ano po? And then, nagpakita rin doon sa parabolang yan
ng ehemplo na yung nakatanggap ng 2 o nakatanggap ng 5 ay nadoble ang kanilang pagkagamit, no? Dinoble nila ang kita. At meron naman yung isa ay naging unprofitable. Yung talento ay kanyang itinago, ano po? Hindi niya hindi niya binigyan ng pakinabang. Ano po? Well, to God and for God, hindi po tama na kung anuman ang ibinibigay niya sa atin ay hindi ito nagiging kapaki-pakinabang. Ang ating Diyos ay isang magaling na businessman. Sinusukat niya tayo kung gaano tayo ka-effective. At nais niya na sa lahat ng ating taglay sa buhay ay bumalik ito ng may pasasalamat, bumalik ito sa Kanya ng may luwalhati, bumalik ito sa Kanya ng may gratitude. Ano po? Kaya nga, let me then encourage each one. Sa lahat po ng ating taglay, gamitin po natin ang lahat ng mga bagay na yan para tayo maging kapaki-pakinabang. Kapaki-pakinabang sa ating Diyos, may pakinabang tayo sa ating sarili at kapwa, may pakinabang din naman tayo sa ating bansa. God bless you all. Okay na po ba, Doc? Pretty na? Wow! Tama na yan, Daislyn. Maganda ka na. Nakaka-conscious talaga ng physical looks, no? Opo. Pero teka, parang may kulang. Smile ka nga. Wow! Ayos na ayos. Parang pang Miss Universe na smile, ah. Salamat po. Tayong mga Pilipino ay conscious pagdating sa ating mga itsura, gaya ng ayos ng buhok, forma, at lalong-lalo ng ang ating mga mukha. Pero madalas, nakakalimutan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating katawan, ang ating mga ngipin. 87% ng mga Pilipino ay nakaranas ng masiraan ng ngipin o magka-tooth decay. Sa kabila ng mga mataas na bilang, 7 sa bawat 10 Pinoy ay hindi pa nakakabisita sa isang dentista. Dagdag pa dyan na sa mga school children below 12 years old, 78% ang may cavities o sira sa ngipin. Ang sakit na dulot niyan ay nagiging dahilan upang bumaba ang performance ng mga bata sa school. Tulad na lang ng aking mga anak, Daislyn, mahilig talaga sila ng mga sweets, kagaya ng chocolate, lollipop. Opo. Kaya nga sinasabihan ko sila, every after meal, kailangan talaga nilang mag-toothbrush ng kanilang mga ngipin. Ay, opo, naalala ko po yung nanay ko na ganyan din po sa akin mag-remind. At para tayo ay gabayan sa tamang paraan ng pag-aalaga ng ating mga ngipin at para sa mga magulang na ayaw masira ang ngipin ng kanilang mga anak, kasama natin ngayon si Dentist Christine Chan. Welcome po sa Lighthouse Cafe. Welcome, Doc Tin. Nice to be here, Doc Lea, Days. Apo. Doc Tin, ano po ba ang mga common oral health problems ng mga Pilipino at lalo na po ng mga bata? Ang mga common oral health problems ng mga bata at Pilipino ay gingivitis, dental caries o sira ng ipin, at bad breath. Anong dahilan, Doc? Bakit tayo nagkakaganito? Yung mga gingivitis, bad breath, at saka yung nabanggit mo kanina na dental caries? Well, unahin natin muna ang gingivitis. Ang gingivitis, kaya tayo nagkakaroon ng ganyan dahil lack of vitamin C. Pwede rin yung hindi tayo nagpapalinis ng ipin regularly. Kaya dapat lagi tayong pumupunta sa dentista para magpakonsulta. Tapos susunod yung sira ng ipin, sobrang kain natin ng matatamis. Ay. At yung bad breath, maraming causes ang bad breath. Pwedeng sa paninigarilyo o sa mga kinakain natin. Ay, nabanggit po natin kanina na marami pong Pilipino ang hindi pa po nakakabisita sa mga dentista. Pwede niyo po bang i-explain po sa amin kung gaano po kahalaga ang bumisita at magpakonsulta sa dentista? Mahalaga ang pagkukonsulta ay ang pagbibisita sa dentista dahil katulad ni Doc Lea, alam ni Doc Lea na ang first digestion starts in the mouth. So doon tayo magsisimula sa ipin. So doon sa ipin din nakikita natin na marami tayong systemic problem sa katawan, nakikita rin sa ipin natin. Kaya mahalaga magpa-konsulta. Tsaka, syempre, di ba, ayaw naman natin na pag may kausap tayo, naaamoy ng kasama natin yung bad breath. So, dapat mas maganda, mas malinis tayo sa
ating mouth. Opo. Gaano po ba kadalas dapat bumisita? Ang kadalas ng pagbisita ay every twice a year or every 6 months. Yun ang recommended, Doc. Pero pwede bang as frequent as every 3 months? Parang ganon? Pwede naman kasi yung 3 months, kunwari meron siyang gum problem, at least na-detect. Okay. Tapos kung halimbawa, kasi depende yan sa sa laway Case, natin. Kung may mga laway na ibang malapot, ganon. So mabilis sila mag-form ng sira ng dumi ng ipin natin. So at least na-check siya regularly. Ay, okay. Kailan po ba dapat mag-start po? Para po sa ating mga magulang, para madala po nila yung mga anak nila. Sa mga bata na sanggol, pwede nang magsimula once na nakita na nila yung tooth ng bata ay nag-erupt. At least doon, matuturuan ng magulang, ng dentista ang magulang kung paano ang paglinis. Dahil yung kahit na milk teeth siya, dapat hindi siya nineneglect dahil siya yung pathway ng erupting na permanent teeth. Okay. So, ibig sabihin, Doc, yung mga milk teeth, yung mga pa lang, di ba, umpisa pa lang unang ngipin ng bata. Then, after nun, it follows na yung permanent teeth. Yes. Okay. Doc, usong-uso ngayon ang braces. Ano ba yung mga recommended na mga tao na magkakaroon ng brace at may age requirements po ba bago ito magpa-brace? Ang braces kasi ginagamit siya kapag crooked ang ipin or hindi mal-aligned kung ang tawag sa ganun para ma-reposition ng ipin natin at dumiretso at lalo tayong gumanda. So, pag mga edad na 12 years old, ang usually recommended dahil doon tumutubo ang 12-year molar. Yun yung second molar natin. Ibig sabihin, Doc, pag below 12 years old, hindi pa siya recommended for braces? Meron tayong mga ibang pamamaraan dyan. May ibang appliances na ina-apply kapag below 12 years old. Para po sa mga naka-braces, meron po ba kayong guidelines kung paano po nila pangangalagaan yung mga ngipin nila? Dapat nila mas pangalagaan ang ipin nila kapag may braces dahil yun may mga metal sa ipin . So, dapat nalilinisan nila thoroughly yun at saka dapat wag nilang nineneglect dahil yun ang gingivitis ang unang-una kasing kalaban nila kapag merong braces. Yun yung magsisimula para magkaroon ng tooth loss. So, dapat alagaan nila. Kasi habang ginagalaw natin ang ipin, dapat yung periodontium na humahawak dun sa ipin natin ay dapat healthy rin. Aside from braces, meron po bang iba pang services na ina-offer kayong mga dentist po na regarding dental aesthetics? Sa ngayon, marami talagang ino-offer ang dentist sa pagpapaganda ng ipin. Merong veneer, yun yung nakikita nyo madalas sa artista, kaya maputi yung ipin nila. Meron din tayong tooth whitening para lalong pumuti yung ipin natin. At yung usong-uso ngayon sa mga ayaw magpustiso, yung implants. Okay. Pero sa presyo, Doc, medyo magkakaroon ng problema siguro, no? Sa implant siguro. Syempre, kasi ano yan pampaganda. Diba? Aesthetic. Okay. Okay. Meron po ba kayong mga tips para po sa amin? At syempre na rin po sa mga magulang na ating nanonood para mapangalagaan po yung mga ngipin ng kanilang mga anak. Brush your teeth regularly every after meal for 2 minutes. And then use floss and mouthwash. Minimize your food intake, yung mga sugary stuffs. And visit your dentist every 6 months or twice a year. Yan. Doc, para sa akalaman ng mga nanonood natin, pwede mo bang i-demonstrate sa amin paano ang proper way ng brushing? Bali ganito po, at a 45-degree angle, mag-start po tayo sa upper side, tapos sweep down lang natin pa ganun-ganun. So, ibig sabihin, Doc, 1 stroke lang? Opo. Okay. Tapos yung ganun din po sa lower, 45-degree angle, pa ganun. Ganun din po sa loob, pa ganun po tayo, pa ganun. Tapos, wag po natin kakalimutan, i-brush din ang dila natin. Iwasan po natin ang pagbabrush ng pa ganun. Dahil kadalasan kapag nagmamadali po tayo, pag ganun ang brush natin, ang nangyayari niyan, nauunang napupudpod yung banda dito.
yun yung nagkukos po ng ano yun, yung nagkukos ng pangingilo. Yun. Tapos, Doc, gaano kadiin ba? Paano ba ang diin ng force para maganda yung pag-toothbrush? Kailangan ba madiin na madiin or Tamang diin lang po ang hindi gagamitin, nasasaktan? ang force na ginagamit. Ang importante dyan, dapat soft bristles ang gamit nating na toothbrush. idagdag mo pa dyan, Daislin at saka Doctin, no, ang kalaga ng ating kinakain. So, kailangan, para maging malusog ang ating ngipin, kailangan din natin ang mga pagkain matamis o kaya hindi gaano matamis. Ganun ba yun, Doc? Dapat bawasan natin yung tamis. So, bawasan lang ang tamis na binibigay natin sa ating mga anak or sa atin din mismo, di ba? Tapos, yung mga pagkain mayaman din sa calcium at phosphorus, kagaya ng peanuts o kaya mga cheese na gustong-gusto ng mga bata. Tapos yung mga gulay, kagaya ng green leafy vegetables, Daislin, at yung mga mayaman din sa phosphorus, kagaya ng meat, at saka eggs, and then even yung mga dairy product. Pero yun nga lamang, kailangan natin limitahan ang pagbibigay sa ating mga anak. At sabi na bagit kanina ni Doc nga kanina, kailangan bumisita sa ating mga dentista every 6 months. Actually, Doc, kung hindi kayang iwasan yung tamis, pwede naman, pagkakain natin ng tamis, mag-brush tayo or magmumog ng tubig para at least matanggal yung excess na tamis. Okay. At mahalaga din, Doc, yung binanggit mo kanina, yung vitamin C, no? Para din sa ating tawag nito, pampay-strengthen ng bone ng ating mga ngipin. Sa gilagid din. Sa gilagid, okay. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng ngipin na kasing ganda ng aking partner na si Daislin, sundin natin yung mga tips na nabanggit kanina ng ating bisitang doktor na si Doc Tin. Opo, tandaan natin lagi na more than the clothes we wear or the style of our hair, oral care is very important. Ang ating mga ngipin ay bahagi ng ating pangkalahatang kalusugan, kaya naman dapat lang na alagaan natin ang mga ito. Thank you po, Doc Tin. I'm sure na marami pong kayong nabigyan ng information sa pagdating sa oral health ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo para sa isa na namang nakakangiting usapan dito sa ating Doc Talks! Thank you for having joined us in our talks today. Be with us again next week as Lighthouse brings to you another episode of the Lighthouse Cafe, where good talks happen.